Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, suwar min hayatis sahaba. At yan, may bago tayong tatalakayin. Inshallah, si Ammar bin al-Jamuh radiyallahu anhu. Hindi siya masyadong kilala na sahaba. Pero kabilang siya doon sa mga syahid do sa Uhud. At ang pinakakaiba sa kanya, ano siya may kapansanan, putol yata yung paa niya. Ganun, putol yung paa. Bago pa man siya nag-Muslim. Kasi matanda na siya nung nag-Muslim siya. Tanda na siya. May mga siguro mga 60 plus. Eh di nung nasyahid siya, ganun na rin yung edad niya. Tapos may kapansanan pa. Pero sumama pa rin sa jihad. Sumama pa rin sa jihad. Alhamdulillah. Yung pinaka notable na kanyang katangian. Kaya sabi dito, the subtitle nung kanyang title mismo nung chapter sa kanya, sa Suwar min Hayatis Sahaba, Shaykhun Azamah ala an yata'a bi arjatihi al-jannata. Siya daw yung matandang lalaki na nagsikap na makapasok sa paraiso sa kabila ng kanyang kapansanan. So, hindi siya nakalakad. Maaaring makalakad siya, may tungkod, pero may kapansanan nga siya. Hindi siya nagpapigil sa kanyang kapansanan. Yung Ammar bin al-Jamuh, zaimun min zu'amai Yatrib fil jahiliya. Si Ammar bin al-Jamuh ay kabilang sa mga pinuno ng Yatrib nung panahon ng jahiliya, nung hindi pa sila mga Muslim. Sakto, ito rin yung tinatalakay natin doon sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tinatalakay na natin yung paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga nangyari bago ito. Yung huli nating natalakay, yung Bay'atul Aqabah al-Kubra, yung mas malaking Bay'atul Aqabah, na actually kabilang dito yung mga anak ni Ammar bin al-Jamuh. Kasama sila doon sa mga nagbay'ah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauna sila na nag-Muslim kaysa sa kanilang ama. Alhamdulillah. Nauna sila na nag-Muslim. Yung nga, sabi dito sa libro, Wasayyidu Bani Salamah al-Musawwad. Kabilang daw siya doon sa, siya yung pinuno ng Banu Salama, yung kanilang angkan. Wahidum min ajwadil madinati wadawil muru'at fiha. Kabilang daw siya doon sa pinaka mapagbigay at pinaka maginoo sa Madina. Yung muru'a kasi, komplikadong salita ito eh. Pero yun nga, nakikita ko pinakamalapit na translation na rito, pagiging maginoo. Kasi kapag maginoo yung tao, lahat ng kapuri-puring katangian ng lalaki, meron siya. Katapangan, yung sabihin natin kagwapuhan, may mabuting anyo, hindi dugyot, kumbaga. Yan yung muru'a. Katapangan, pagiging mapagbigay, at iba pa na mga katangian na pinahalagahan across the board sa iba't ibang mga kultura. Waqad kana min sya'nil ishraf fil jahiliyati an yattakhida kullu wahidin minhum sanaman li nafsihi fi baytihi. At naging ugali na raw ng yung mga mayayaman, lalo na nung panahon nung jahiliya, na magkakaroon sila ng kanya-kanya nilang mga rebulto, kahit doon sa kanilang mga bahay. Meron silang kanilang mga rebulto. Kasi afford nila na magkaroon ng rebulto. So kahit yung mga rebulto noon, yung mga rebulto noon, hindi katulad ng mga rebulto ngayon, na anyong tao talaga.
Pero maaring mahal pa rin yun kung gagawin. Mahal pa rin. O, mga mayayaman lang yung nakaka-afford na meron silang rebulto doon sa kanilang mga bahay. Pero ngayon kasi, mass produce na pati mga rebulto. Hindi nga natin alam, baka yung mga Santo Niño sa Quiapo, made in China na. Yung iba doon. Hindi na locally made. Nalala ko yung kahapon, o nung isang araw, may binalita. Yung kamay ng rebulto, ninakaw. Kamay. Bandang Visayas yun eh. Kamay, ninakaw. May lumapit dun sa, antik pa naman yun, antik na rebulto. Pero nagtataka naman ako, bakit nilagay nila sa labas? Pagbungad mo sa ano, di ba, sa pinto, may mga rebulto na. Doon nila nilagay antik na rebulto nila. Yung pakialamera na babae, eh siguro, tangka niya rin talagang magnakaw. Pinipihit-pihit siya dun eh, mula paa hanggang sa kung saan yung maaabot niya, pinipihit-pihit niya yung rebulto. Kung ano siguro yung matatanggal, tatanggalin niya. Eh natanggal yung kamay yung kinuha niya. Malaki rebulto eh, silaki ng tao siguro yun. Kasi yung natanggal niya yung kamay, malaki rin eh, ganun eh, malaki pa sa kamay niya eh, malaki pa sa kamay ng tao. Mahal ang ang mga rebulto. Lalo na yung mga ganong klase. Hindi naman daw yun ivory, kasi baka dinakaw niya, akala niya ivory. Pero kahit kahoy man yun, mahal pa rin yun, may value yun. So mga mayaman lang yung nakaka-afford ng rebulto sa mga panahon na yun ng Jahiliya. So meron siyang rebulto sa kanyang bahay. At ang rebulto na to, syempre katulad din kung paanong merong rebulto yung mga Katoliko at iba pang mga pagano. Liyatabarraku bihi endal aduwi warrawah. So kukuha daw siya rito, hihiling daw siya dito ng biyaya sa mga panahon ng digmaan at kapayapaan. Waliyad bahalahu fil mawasimi walyalja'a ilayhi fil mulimmat. At dito raw siya nagkakatay tuwing ng mga panahon ng pagkakatay, lalo na panahon ng Hajj, kasi kinikilala naman nila yung panahon ng Hajj. Paka Idul Adha rin sila nagkakatay para sa kanilang mga rebulto. At dito siya nananalig sa mga panahon ng kagipitan do sa rebulto na yon. Wakana sanamu Amar binaljamu yuda'a manat. So yung Diyos na kinikilala ni Amar binaljamu, si Manat. Katulad lang din ng iba pang mga taga-Yatrib. Katulad din ng iba pang mga taga-Madina. Kung doon sa Taif, ang kinikilala nila si Allat. At sa iba namang lugar, si Al-Uzza. Diba? Sa Madina, si Manat. Wakadit takadahu min nafisi al-khashab. At itong rebulto na ito ni Manat ay pinagawa daw niya, pinasadya niya sa mamahaling kahoy. Pinagawa niya sa mamahaling kahoy. At alam naman natin nga sa Madina, wala naman masyadong gubat doon eh. So nung galing pa sa malayong lugar, siguro yung kahoy na ito na pinagawa niyang Manat. Yun nga, marami sa mga rebulto talaga, baka na siya didal israf fi riayatihi. At matindi raw siya na mga laga doon sa kanyang rebulto. Matindi niyang alagaan yung kanyang rebulto. Wal inayatu bihi wa tadmikihi bi nafaisi at tib. So kabilang doon sa ginagawa niyang pagpapahalaga doon sa kanyang rebulto, katulad ng ginagawa ng mga tao ngayon, di ba? Yung mga tao ngayon, di ba, dinadamitan pa nila yung rebulto. Dinadamitan. Doon sa San Miguel, meron dong isang, may pamilya doon eh. Meron silang tradisyon na merong isang bahagi ng lupa nila, San Miguel, Bulacan. May isang bahagi ng lupa nila na namang kikitain ng lupa na yun mula sa mga tinanim doon. Ilalaan nila doon sa poon. Poon yung rebulto. Bawat isang rebulto na yun, merong isang lupa. Biro niyo yan, buti pa yung rebulto may lupa. Lahat ng kikitain nun.
Kaya nangyari, kaya di ba, kasi mamamanage naman nila yun eh. Bawa matataniman yun ng palay. Kung nung kikitain doon, hindi nila papakialaman yun, lalaan yun sa rebulto. Kaya yung rebulto taon-taon na yun, yung rebulto na yung taon-taon, may bagong damit. May bagong damit. O kaya kung mayroong masisirang parte, di ba? Maputol yung kamay, papagawa nila yun ng bagong kamay. Sa pinakamagagandang kahoy. Yakal, mulabi, nara. Ganyan nila pahalagahan. Nakakawalang din tingnan eh. Minsan, isip natin nakakatawa pero bandang huli mangingibabaw yung awa mo eh sa ginagawa nila. Na kung maalala natin yung matinding parusa. Ito si Ammar bin Jamuh, hindi naman niya dinadamitan yung rebulto niya kasi hindi naman nila dinadamitan yung mga rebulto nila. Kung ginagawa niya, pinapahiran niya ng mga langis at mamahaling pabango. Doon may rebulto mo, mamahalin pa yung pabango. Mga Chanel pa yung rebulto, yung pinapabango niya, mga ganong price range. Ganun nila pahalagahan. Kana Ammar bin al-Jamuh kadjawasa as-sittina min umrihi hina bada'at asyatul iman ta'muru buyuta Yatrib. Baitan fa baitan ala yadil Mubashshir al-awwal Mus'ab bin Umair. 60 years old na raw si Ammar bin al-Jamuh nang nagsimula nang lumaganap ang Islam ng bahay-bahay sa pamagitan ng kauna-unahang da'iyah, kauna-unahang tagapag-anyaya na pinadala doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, sa Yatrib, si Mus'ab bin Umair. Fa'amana ala yadayhi awladuhu at-thalatha. Nagmuslim yung tatlo. So dito malalaman natin na bago pa man yung Bay'atul Aqaba na pangalawa, yung tinatalakay natin ngayon sa sira, nandun na pala si Mus'ab bin Umair. Nandun na. Kasi nakasama pa raw sa Bay'a ng Aqaba itong tatlong anak niya. Nakasama pa sila doon. Fa'amana ala yadayhi awladuhu thalatha, Muawwad, Mu'ad, wa Khallad. Nagmuslim daw yung tatlong anak niya. Si Muawwad, si Mu'ad, at si Khallad. Tatlo. Watirbun lahum yuda'a Mu'ad bin Jabal. Yung isang kababata nila nagmuslim din, si Mu'ad bin Jabal. At ito naman yung sahaba na pinadala sa Yemen. So dito na nakikita na natin yung marami na yung nakikilala natin sa mga sahaba. Kasi magkakaugnay sila lahat eh. Alhamdulillah. Magkakaugnay silang lahat. Wa amanat ma'aabnaihi at thalatha ummuhum Hind. At nagmuslim kasama ng tatlo niyang anak yung nanay. Siya lang yung naiwan. Kasi hindi niya alam. Wahuwa la ya'rifu min amri imanihim shay'a. Wala siyang nalalaman na nagmuslim pala yung apat. Tablado siya eh. Pero maaring ganito kasi talaga yung mangyayari. Kasi maaring iniisip nila, panatiko masyado to, pinapabanguhan pa nga niya yung rebulto niya eh. Iniisip nila, di ba? Naku, di magmumuslim yan. Mauna pang magmuslim yung donkey kaysa sa kanya. Kasi iniisip nila siguro, di ba? Panatiko masyado, mahirap dakwahan yan. Pero ano eh, minsan iniisip na lang natin yun eh. Di ba iniisip na lang natin yun. Pero mamaya, yung pa yung mauunag magbumuslim pala. Parang nga, lagi ko na kwento sa inyo yung kapitbahay namin na pastor ng born again yun. Anak ni Bogart. Si Bogart yung kabilang sa kahuli-hulihang siga dun sa amin. Kasi yung totoong siga na nakikipagsaksakan. Anak ni Bogart. Nagdadawa kami nun, kami ni Father Andrade. Si Abdullah Andrade, namatay na rin yun eh. Dawa kami doon sa basketball court sa Tondo, doon sa Luwalhati. Napadaan lang yun. Yung brother na yun, pastor pa siya nung napadaan. Tapos tingnan ko siya, habang nagsasalita ako, nandun siya paikot-ikot. Upo siya dito, tapos maya-maya parang may inip siya, upo na naman siya dito. Pero nakikinig siya. Nakikinig siya. Maya-maya pagtapos sa amin magdawa, inaasahan ko pa nga nun magsasyahada yung lasing eh.
Kasi meron doon lasing makulit tanong ng tanong. Sabi, pwede ba ako mag-Muslim kahit lasing? Eh, sabi naman nila, ibang maranaw naman yung kausap niya. Pwede naman, sige ba? Basta pag hindi ka nalasing, bumalik ka, mag-usap tayo uli. Eh, hindi nagsyahada naman yun. Eto, isa tuloy nagsyahada, yung napadaan lang. Yung nga si Abdullah Pinulyar. Kakilala rin nito ko. Kakilala nito ko yun, ano yun, kasi nag-abroad din yun sa Jeddah. Kakilala sila. Yung ngayon nagtanong sa akin sabi ko sa kanya, hindi, kung sa tondo lang nangyari to, matagal nang natapos tong problema na to. Nga napadaan lang siya pero siya pa yung nag-Muslim. Meron pa nga siyang misa daw pupuntahan sa So itong pamilya niya, hindi sinasabi sa kanya kasi iniisip nila, panatiko to, hindi magmu-Muslim to. Eh nauna na silang apat. Nauna na silang apat. At ito ngang si Amar, isingit nga natin ito ng konti. Kasi maganda tong libro na ito Yung tungkol kay Manat. Tungkol kay Manat. Kasi meron isang magandang libro, ang title ng libro, Kitabul Asnam. Matagal itong libro na ito. Kumbaga, inipon ni Abul Mundir Al-Kalbi itong tungkol sa mga rebulto o mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga paganong Arabo bago pa nangibabaw ang Islam doon sa Makkah at sa Madina. Tagal lang ng libro na ito. Itong edition na ito, ano pa? 1995. Pero ang libro talaga na yon originally 819 pa na isulat. So yung nakatala dito as much as possible, kumbaga. Ito yung ito yung kumbaga yung mga doktrina na meron sila tungkol sa kanilang mga rebulto. Sige, si Manat, yung kabilang sa kauna-unahan sa mga rebulto na meron ang mga Arabo. Di ba tatlo sila? Di ba? Si Al-Uzza, etong si Manat, at si sino yung isa? Si Al-Lat. Tatlo sila. Dahil dito, maraming mga Arabo, ang pangalan nila Abdumanat. Abdumanat. At iba't iba pang pinangalan sa mga Diyos-Diyosan nila. At yung pinakakilala na rebulto ng nito ni Manat ay nandoon sa Al-Qudayd. Doon din sa pagitan ng Makkah at ng Madina. At ang mga rebulto na ito, actually, binibigyan nila ng kasarian na lalaki, babae. Babae yung trato nila sa mga ito. Kapag kinakausap nila, nananalangin sila, pambabae yung kanilang ginagamit. Pero dito sa mamaya madadaanan natin, yung tungkol dun sa yung nagsasalita na si Amar, panlalaki yung ginamit niyang damir. Kasi tinutukoy niya yung rebulto. Kumbaga parang natatauhan na siya dito Pero kapag kausap nila yung mga rebulto nila, babae, yung ginagamit nilang damir. Samantalang kay Allah, lalaki yung gamit nating damir. Although wala naman siyang kasarian. Sa mga Arabo daw, lalong-lalo na yung Aus at yung Khazraj, sila yung pinakamatindi ang pagsamba dito kay Manat. Siya yung kumbaga patron. Siya ang patron ng Yatrib. Itong si Manat. Siya ang patron ng Yatrib. At yung kanilang mga pagsamba nga, katulad din ng pagsamba din ng Quraysh. Nagkakatay sila rito at nag-aalay ng iba't iba pang mga inaalay nila dito. Mga pagkain, mga kataying hayop, at iba pa. So dito, nalalaman natin na yung mga Arabo, ang marami sa kanila ay nanggaling sa angkan ni Ismail. Pero, yun nga, dun sa yun, di ba, sa Makkah. Pero yung mga
Aus at Khazraj, yung mga taga-ano kasi, taga Makkah, yung Quraysh, ang pinakakilikilala nila si Hubal, si Hubal do sa ano, sa Makkah. Pero itong Madina, Manat. Sa binanggit ni Al-Mundhir bin Hisham na meron daw isang lalaki na mula sa Quraysh ang nag-ulat tungkol sa usapin na ito. Ng mga tao nga sa Yatrib, kasama yung Aus at Khazraj, ito yung kanilang sinasamba, si Manat. At ginawa na nga nila itong parang patron nila na hindi raw sila pupunta sa Hajj o kaya ay gagawa ng anumang bagay, liban na lang nadadaan muna sila sa rebulto na ito. Hindi sila magdidesisyon. Liban na lang sa mananalangin muna sila o kukonsulta dito. At pagkatapos nga nila mag-Hajj, hindi sila doon sa may Kaaba mag-aahit o kaya doon sa Mina. Hindi pagkatapos magbato. Hindi sila doon mag-aahit. Mag-aahit sila pag uwi na nila. Doon sa lugar na kung saan merong rebulto ni Manat na nakatayo. Doon sila mag-aahit. At hindi nila kinoconsider na kompleto yung kanilang Hajj, liban na lang na dalawin muna nila si Manat. Napakatinding pagtatambal talaga ito kay Allah. Napakatindi. Kaya nga, nung panahon na nung Jahiliya, ang Aus at ang Khazraj, pareho nilang tinatawag na Khazraj. Na, kaya nga, yung lugar na yon kung saan nandun yung main na rebulto ni Manat doon sa Yatrib, tinatawag nilang lugar ng Khazraj. O kumbaga, templo ng Khazraj. At ito rin si Al-Manat na ito, yung sinasabi ni Allah, di ba? Wal manatu thalithatul ukhra. Doon sa suratul Najm, di ba? Siya rin yun. Tatlo sila. Si Al-Lat, si Al-Uzza, at itong si Manat. Yan, kung sa Taif, si Al-Lat yung kanilang pangunahing Diyos, si Hubal sa mga taga Makkah, si Manat naman yung sa Madina. So nanatili yung mga tao doon sa Yatrib na sumasamba kay Manat hanggang sa siyempre napaghijra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago pa makarating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, marami sa mga tao nagmuslim na at tinigil na nila. Pati mga rebulto nila, itinapon na nila. Actually, itinapon na nila yung mga rebulto ni Manat. At pagkatapos ng Fathu Makkah, ipinag-utos na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung malaking rebulto ni Manat na nandun sa pagitan ng Makkah at Madina ay wasakin. Inutusan niya si Ali bin Abi Talib na wasakin ang rebulto na ito ni Manat doon sa Madina. At ito na yung wakas nung kasaysayan ng rebulto na yon ni Manat at yung pamamanata ng mga tao doon sa lugar na yon sa kanya. Kasi nawala ni rebulto At eventually mga tao nga, alam natin pagkatapos ng Fathu Makkah, sila ay sabay-sabay na pare-pareho ng nagmuslim. Alhamdulillah. So dito yung So maganda pa lang no. Masisingit natin yung tungkol sa mga rebulto na ito na sinasamba ng mga Arabo every time na mababanggit sila dito sa talambuhay ng mga sahaba. Alhamdulillah. So balik tayo kay Amr bin al-Jamuh. So nung panahon na yon na nagdadaawa na si Mus'ab bin Umair, Ra'at Hind zawjata Amr bin al-Jamuh anna Yathriba galaba ala ahliha al-Islamu. So nakita ng asawa ni Amr bin al-Jamuh na namamayani ng Islam doon sa Madina. Marami nang nagmung-Muslim. Diba eventually, nag-Muslim nga si Sa'ad bin Mu'ad at yung marami pang iba't ibang mga pinuno ng iba't ibang mga angkan. Wa annahu lam yabka min sadati al-ashraf ahadun ala syirki siwa zawjiha
wa nafarin kalilin ma'ahu. So nakikita niyo lahat na ng mga pinuno ng mga angkan nag-Muslim na. Halos isa na lang, siya na lang natitira. Yung pinakamatindi sa kanyang pamamanata, pamimintuho sa kanyang poon, si Ammar bin al-Jamuh. At yung mga tauhan niya, sila na lang yung, kaunti na lang talaga sila na natitira. Kabilang sila doon sa natitira. Wa kanat tuhibbuhu wa tujilluhu wa tushfiku alayhi min an yamuta alal kufur. So mahal na mahal daw ni Hind yung asawa niya si Ammar at kumbaga pinararangalan niya ng husto. At kinalulungkot niya talaga at kinatatakutan na mamamatay si Ammar sa shirk at kufur. Fayasiru ilan nar, at mapupunta siya sa impyerno. So ayaw niya. Wa kana huwa fil waqti nafsihi yaksha ala abnaihi an yartaddu an dini abaihim wa ajdadihim. Ting habang nangangaral doon si Mus'ab bin Umair, nag-aalala din itong si Ammar. Na kinatatakutan niya baka yung mga anak niya magmumurtad daw. Pag magmumurtad daw sa relihiyon nila. Natatalikod sa relihiyon ng kanyang mga ama at mga ninuno. Wa an yattabi'u hadad da'iya Mus'ab bin Umair. Kinatatakutan niya na susunod sila sa mga ngaral na ito, si Mus'ab bin Umair. Pero hindi niya alam na una nang nag-Muslim yung pamilya niya. Alladhi istata'a fi zamanin kalilin an yuhawwila kathiran minan nasi an dinihim. Si Mus'ab bin Umair sa maikling panahon ay nagawa niya raw baguhin yung mga tao mula sa kanilang relihiyon. Patalikurin yung mga tao mula sa kanilang relihiyon. Maraming mga tao. Wa an yudkiluhum fi dini Muhammadin. At nagawa niya sa maikling panahon na mapapasok sila sa relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng tinatalakay natin ngayon sa sira. So naging matagumpay ang da'wa ni Mus'ab bin Umair, alhamdulillah. Wala naman siyang ginawa na espesyal, yung ibig ko sabihin, yung katulad ng ginagawa ng mga tao ngayon na pagmamalabis na sa da'wa. Na hindi naman talaga kailangan eh. Hindi man na ulat dito si Mus'ab bin Umair, naghawak ng Biblia, nangaral ng Mateo, Lucas, nagparapol, nagpakain. So hindi ganon. Sapat na. Ang dalisay na layunin, inshallah, ng da'wa natin ay para kay Allah, patungo kay Allah, hindi sa kung anumang modus. At yung sa mga panahon na ito na nakikita nila, inobserbahan nilang pagdada'wa ni Mus'ab bin Umair, sabi ni Ammar bin al-Jamuh sa asawa niya, Ya Hind, ihdari an yaltaki awladuka bihadar rajul. Sabi niya, O Hind, pangilagan mo na makaharap ng mga anak mo yung lalaking yan, si Mus'ab bin Umair. Wag na wag mong ipapakausap sa kanya yan. Wag na wag mong ipapakausap sa kanya yan. Hatta nara ra'yatuna fihi. Hanggang sa makita mo na natin, ano ba yung pinangangaral ng tao na yan? Baka mamaya, bading yan. Yung mga ganong ibibintang sa kanya. So, wag na wag daw. Hindi naman niya alam, yung asawa niya, Muslim na sa panahon na ito. Nauna nga sila mga nag-Muslim. Yung asawa niyang babae at yung mga anak nila na 3. Fakalat, sam'an wa ta'atan. Sige, yan, di ba? Nakikinig ako at sumusunod. Walakin, halaka an tasma'a min ibnika Mu'ad ma yarwihi an hadar rajul. Sige, susunod kami. Pero, gusto mo ba marinig muna mula sa iyong anak kung ano ang ipinapangaral ng tao na yan? Kasi, siguro, alam na ni Ammar na nakakapakinig yung mga anak niya, kaya pinagbabawalan yung mga anak niya na makinig kay Mus'ab. Pero hindi niya alam, nag-Muslim na. Sa anak nila na si Mu'ad, sasabi ng nanay, makinig ka kay Mu'ad kung ano ba yung pinangangaral niya ni Mus'ab. So nagalit si Ammar, sabi niya, Wayhak! Wahal sabba Mu'ad an dinihi wa ana la a'lam. So sabi ni Ammar, panatiko nga kasi ito eh. Panatiko. Yung parang gano'n ngayon, typical, di ba? Boy, nanay mo, tatay mo.
Sa bagay, kahit hindi naman panatiko eh. May mga taong ganito eh. Hindi naman relihiyoso. Pero kapag dinadakwahan mo pa tungo sa Islam, bigla naman nag-aangkin na sagrado katoliko. Diba? Bigla magsasabi, dito ako pinanganak, dito na rin ako mamamatay. Hindi ka nga nagsisimba eh. Tapos ngayon, diyan ka mamamatay, hindi ka nga nagsisimba. Hindi ka nga nag-aabuloy sa simbahan. Kahit kailan, hindi ka nga yata nakatikim ng ostya. Tapos ngayon, sagrado katoliko ka, dinaanyayahan ka namin patungo sa Islam. Kung yun, magiging panatiko sa relihiyon bigla. Para lang pangatwiranan na ayaw niya mag-Muslim. Eh lalo na ito, si Ammar bin al-Jamuh. Galit siya, wayhak. Diba yung wayhak? Lagi natin nababanggit ito. Kasabihan niya parang ano ito, ulol. Gago. Wahal sabba. Actually, tinatranslate ko siya ng kasawian sa iyo, ganun lang eh. Pero ano eh, ang konteksto talaga nitong ng wayhak. Parang ganun eh. Mukha mo. Tanga. Ganun yan eh, yung wayhak. Inisip ko nga yun, nung ganun tinatranslate ko yung Omar series. Paano kaya itong sasabihin yung wayhak? Kasi mas ganun talaga yung konteksto niya eh. Sinasabi nila yung kapag meron ka sinabi o ginawa na hindi nagugustuhan. Ano bang sinasabi nating mga Pilipino? Ulol, gago, tanga. Gano'n, yan ang ano eh. Ganun yung konteksto niya eh. Tinatranslate ko lang siya ng gano'n para medyo formal. Pero iniisip ko naman, nung unang panahon, ganun din magsalita yung mga tao eh. Kasi iniisip natin ngayon, baka ganun lang yung mga tao magsalita kasi bago na yung panahon. Pero hindi pala eh. Kasi na Dolphy noon, yung mga lumang pelikula ni Dolphy, ganun sila eh. Sa pelikula mismo, gago, ganun. Sa TV pa yung pinapalabas. Kasi may napanood daw mga lumang series niya noon eh. Nababanggit nila yun sa TV. Hindi siya tinuturing na masamang mura. Nakatulad ng ano, yung putang ina, ganun. Hindi siya ganun. Oo, mahinang nila lang. Nung nanonood din pa ako ng K-drama, nagmumurahan nga din yung mga Koreano. Oo, di ba? Depende sa ano eh. Wala, banal yung mga tao ngayon eh. Balat si Buyas ngayon eh. Ano din ako, pagmura-mura naman. Oo. Masama tao. Ano eh, hindi yan. Kaya si Duterte noon, yung di ba pa? Sabi nila palamura. Iba na lang talaga yung values ng tao ngayon. Kasi nga sabi niya, why hack? Tapos yung ano pala, may nakita akong yung dictionary nung unang panahon ng Kastila. Nakalimutan ko yung title ng dictionary. Nando sa dictionary. Yung mga mura talaga na ginagamit doon ng mga Pilipino nung unang panahon. Ginagamit na nila nung unang pang panahon. Hindi tayo naging bastos paglipas ng panahon. Noon pa may ganun ng mga pananalita. Yung mga tao. Noon pa ganun. Kaya itong wayhak, sa ganung konteksto siya eh. Ulul. Tumalikod ba si Muad sa relihiyon niya na hindi ko nalalaman? So yun, galit na galit si Ammar bin al-Jamuh sa ano, kumbaga nagsususpecha pa lang siya eh. Nagsususpecha pa lang siya. Tutuloy na natin yung iba pang basta ganito yung naging response niya kasi nga naman sinasabi ko kanina, yung hindi naman panatiko, biglang nagiging sagrado katoliko pag dinadakwahan mo, eh lalo na ito, na panatiko talaga sa kanyang relihiyon. Kaya napakagandang pag-aralan yung buhay ng mga sahaba. Kaya na-post ko kahapon. Di pag bumuni-munihan mo, parang tayo rin sila eh. Kung yung pinagdadaanan nila, hindi pinagdadaanan natin eh. Ugali nila, may ganun din tayo ugali eh. At meron tayong makakaharap na katulad nung mga nakaharap nila. So dito, makikita natin, ano talaga eh, marami tayong mapagtatanto sa kanilang kasaysayan. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.